La Rosa, ganyan lang naman 'yan, eh, 'di ba? Ngayon, ilalabas natin kailangan si Bato de la Rosa, 'di po ba? Hmm, gumawa tayo ng eksena, gumawa ka ng eksena para mailabas natin 'to. Malaki utang na loob natin dito kay Bato de la Rosa, tignan mo yung mukha, oh, namumutla na. Bigla na kumakanta ng When Bells Run hindi ko kabisado 'yun mga kababayan. Pero sabi nga nung iba, hindi dapat kinakanta ni Bato de la Rosa 'yan para sa pansarili niya. Ano po, Sherlock, 007, shout out sa inyo at kay, It Wasn't Me, Bembol Run. Sabi, oh, ngayon gumawa sila ng eksena, eh, grabe naman po. Biruin mo, warning shot, 27 warning shot 'to. Tapos saan ka nakakita ng warning shot nakatutok doon sa mga NBI? Yan yung nakikita ko ho mga bossing, na, hindi lang obstruction of justice ang kailangan ipaliwanag nitong kampo nila Aplasca, Robin Padilla at ni Alan Peter Cayetano, kundi po bakit pinaputukan yung mga NBI gayong alam naman nila nakabaro o kasama, sa gobyerno, 'di ba? Bakit? Sadya ba talagang gusto nila patayin yung mga yon? Or hindi lang talaga maintindihan ni Aplasca kung ano yung warning shot na 27 yung pagpapaputok na pinakawalan. 'Di ba? Sabi ni Lolo Yumi, Yul, Miami, dapat sa Hague siya, humanitarian bushmark. Sabi ni The Mechanic, senaryo para patakasin si Kalbo. Ganyan na nga ho yan. Kailangan nila ipaliwanag yan. Ano po, paano mo ipapaliwanag yung buntot-buntot si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, tsaka yung babae na taga-bitbit o kung whatever. Paano mo ipapaliwanag na hindi mo ipinataka si Bato de la Rosa na sakay-sakay nung van ni Robin Padilla na ipinagyayabang pa. Yan po yung pinaka humble na SUV sa loob ng Senado kasi Fortuner lang daw po. Lahat po yan mga kababayan. Sabi ni Alonly TV, nasa labas, NBI, pinaputukan ni Aplasca. Correct. Ayan binigyan ng 15 araw sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at ex-OSAA Maoy Aplasca upang magsumite ng eksplanasyon sa ombudsman kaugnay ng inihiyaing reklamo sa umano'y pagkakadawit nila sa pagkatakas ni Bato de la Rosa na may warrant of arrest sa ICC. At isa pa, sabi ni Cayetano, nung dalawang Cayetano, pinuputukan na po kami dito. Sa totoo lang, hinahanap ko talaga yung tamod sa mukha. Yung putok ko sa kanilang mukha, mga kababayan eh. Kung ano yung sinasabi nilang pinapaputukan sila eh. Pero, nalaman natin ang katotohanan na dun sa mismong grupo nila, no? Grupo nila, kasi kagrupo naman nila si Aplasca. Sa grupo nila, mismong nanggaling ho, mga kababayan, yung mga pagpapaputok ho. Tapos ang isinasambit sa ating mga Pilipino doon sa ginawa nilang pagla-live, pinuputukan daw po sila. Di ho ba pagsisinungaling sa atin yun? Isa pang huli dyan. Bakit sa wetpacks ba naputukan? Sabi ni Shiro Kasaki. Ewan ko dyan sa mga putok-putok nila. Isa pa ho, mga kababayan. Magtataka ka, si Alan Peter Cayetano ang nagpapatay ng ilaw. Yung tipo ho bang, ikaw ba yung nagpapaputok para yung mga puputukan mo hindi makalayo, hindi makalabas, hindi makapuslit? Kasi po ang alam kong nagpapatay ng ilaw, yung mga nagpapaputok po, no? At tapos may mga night vision sila para yung mga target nila iisa-isahin. Para pag pinatay yung ilaw, yung mga tao hindi makakaalis doon sa kanilang mga lugar, mahihirapan. At hindi makikita yung mga galaw, hindi makikita saan pupunta. Pagka may konting nakante, lalagapak na, tutunog na. Di ba? Lights off daw. Kapag pinuputukan, ganun. Ay, they are under attack nga ni. Sabi ni Jenny Ramos. Wala tayong nakita eh. At yan po, yung mga sinasabing they are under attack, sinabi na po, walang pag-atake sa Senado na nangyari. Walang pag-atake sa Senado
na ginawa. Ngayon, ano po ang maisasagot dito ni Alan Peter Cayetano? Eh siyempre po, kung ano po yung mga sinabi nung mga kasamahan niya na sila Rodante Marcoleta, eh ganun din po ang isasagot nitong si Alan Peter Cayetano. No? Kung ang gusto ng administrasyon ay kalimutan muna natin lahat ng ibang korupsyon, impeachment muna kasi importante to, then that's selective justice. Uulitin na naman po natin. Sino ba yung una na tinalakay natin? Si Mike Defensor. Kakalimutan daw ang korupsyon. No? Gusto daw, ganun daw ang gusto ng gobyerno. Yung si Rodante Marcoleta, ganyan din ang sagot. Ito din si Alan Peter Cayetano, ganun din ang sagot. Wala pong gustong kumalimot at wala pong gustong maghinto ng mga investigasyon sa korupsyon. Sir, no, wag nyo naman gawin tanga ang mamamayang Pilipino. Alam namin yan. No? At alam namin, nakikita namin na tuloy-tuloy lang ang gobyerno doon sa mga pagpapaaresto at pag-iimbestiga sa mga korap. Kaya itigil na sana. Ano to? Okay. Oh, yung mga ganitong mga banat nila Peter Cayetano, pangtatanga na nga lang ho talaga ito sa mga Pilipino. Akala nila sila lang yung dapat pakinggan at sila lang yung napapakinggan eh. Kung sasabihin nyo, uy, tapusin na natin impeachment. Wala muna ang Blue Ribbon Committee hearing, no? Sandali lang, mas malaking pag-uusapan natin amount eh. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both administration and the opposition sinong gusto nyo witness? Ginagawa na lahat siya, sir. No? Hindi mo kami mapapaikot. Kung kagaya ng pagpapaikot to, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano doon sa mga botante para doon sa 10K kada pamilya, eh hindi na mauulit ata iyon. Mahirap nang ulitin iyon. No? Kaya kapag kasakali, ginamit ho ulit ni Peter Cayetano, ito naman kasi si Alonly TV eh, oh. Petra, mga DDS lang ang mauuto. Pag inulit po ni Peter Cayetano, 10,000 kada pamilya, sasabihin na naman sa susunod na eleksyon, ay nako po. Eh baka baka murahin na siya ng mga Pilipino niyan ho, mga kababayan. 'Di ba? Magalit na yung mga Pilipino sa kanya, mga bossing. Ngayon, dahil si Peter Cayetano nabanggit na din yung tungkol sa impeachment. O sige, rumekta, dumiretso, pumunta na tayo doon sa impeachment ng Vice Presidente. Biruin mo, eto, nung kinalkal at binuksan namin, yung mga balita, June 26, mga bossing, ngayong araw, Sara Duterte undisclosed guns to be taken up in a trial. Kasama din pala yan sa mga pag-uusapan. Di ba, Ann? Live po ba? Live tayo.